Katden lovers and Katden followers, another updates po tayo ngayong hapon or ngayong gabi o ano pa man ang ano sa inyo, oras sa inyo, no? So, mag-update tayo kasi somebody or someone is nag-comment po sa comment section. At ang dami pong mga kumakalat na news ngayon, lalo na't nagsalita po si Miss Kathleen that she really feel lost, no? Kasi medyo malawak po kasi yung asapin na lost. Syempre, bago yan, kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe, at follow sa ating pong, ito pong ating YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. I-press mo lang yung subscribe, no? Tapos, i-press mo rin yung notification bell para ikaw yung unang-una makakapanood sa mga uploads, daily uploads natin with regards to this. So, I am here. Nagpapasalamat muli sa inyo dahil lagi niyo pong pinipili ang channel na ito para po manood at talagang maging updated sa mga balita, napapanahong balita patungkol kay Catherine Bernardo, Alden Richards, and the other things na nangyayari sa kanilang buhay. Maraming salamat po. And this time, eto na, no, basahin ko lang sa inyo yung nag-comment. Sabi niya, Miss Dareds, I'm sharing the comment from X. Sabi niya, ito po si AJD-G51. Sabi niya, Miss Dareds, I'm sharing the comment from X. Last niyong makita ang Katden sa BFS. Ano ba po yung BFS? Kaya sulitin na. Nag-move on na si Tisoy habang si Kuting pinili ang career. Basta't mahabang kwento, wala na pong Katden pa. If that is true, I hope Alden and Kat remain friends. If God's willing, or part of God's plan, malay natin, ultimately Katden pa rin ang endgame. For me, it's normal to Kat to feel lost and scared even she has everything. Moving out, getting her own place is a huge step in adulting. Can be exciting and overwhelming, but her decision and choices will shape her future. May God always guide and Kat and Alden on their life journey. So, sinasabi niya po dito na parang end na, wala na talaga at patuloy na nag-move on itong si Mr. Alden Richards dahil hindi nga po talaga nagtuloy yung kanila pong relationship ni Kat. Marami po talaga mga kumakalat na balita ngayon, lalo na nagsalita po si Miss Catherine Bernardo that she feel lost. At ngayon, pinagdidebatehan pa ng ilang mga Katniel fans, nagtatalo-talo, na bakit daw naalala or nabanggit ni Miss Catherine Bernardo yung Thanksgiving the House of Us. Well, kung babalikan po natin yun po yung panahon, no? Ito po yung mga panahon na talagang super nag-overwhelming kasi si Miss Catherine doon eh. Tapos parang, yun yung parang nakapag-decide na sila na talagang dun sa next project po nila is parang pumapayag na sila na magkaroon sila ng ibang collab team, magkaroon ng ibang kapartner, ganon. So parang yun yung binabalikan kasi iba naman yung Thanksgiving ng Too Good To Be True, which is yun po yung last part ng kanilang serye. Nagkaroon sila ng MediaCon, tinanong po sila sa interview, and then parang nakita natin doon si Miss Catherine na parang umiiyak siya, diba? Parang naka-jacket siya, tas kita yung kanyang chan, kita yung pusod niya that time. Tapos doon na sila parang hindi na sila okay kasi sa Too Good To Be True. Pero doon sa The House of Us, mas maganda yung nila doon, samahan nila eh. And I don't know kung bakit nabanggit ni Miss Catherine yun. Tapos sabi dito nung isang nag-comment na parang na totally talaga nag-move on na. Kaya daw wala ng mga sightings itong si Catherine at si Alden. Kung nag-move on na sila, that's really okay. Pero of course, syempre magre-remain friends pa rin naman sila. Talagang mananatili sila magkaibigan. Kasi kung compare po ninyo yung kanyang mga interview ni Miss Catherine Bernardo noon, diba? Doon po sa kanilang movie ni Mr. Alden, wala siyang ganito eh. Wala siyang ganitong drama na parang she feel lost, parang kasi pag sinabing lost, parang wala kang sense of direction, parang wala ka, empty ka, diba? Kaya nga sinabi ko dun sa last update ko na kahit pala you have your fame, your money, your everything, no? Pero makakaramdam ka rin pala talaga na parang you feel lost. Kasi pag sinasabing lost, parang hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo sa kinabukasan. Parang wala yung direction mo. Parang hindi mo alam kung saan papunta yung buhay mo. And then,
Catherine Bernardo also said na parang she decided na parang ano na siya, magsasarili na. Hindi na po siya parang magki-create na siya ng sarili niyang place. Now na nakapagpatayo na siya ng sarili ng bahay ng kanyang mga magulang. 'Di ba nakita naman natin yung Casa Bernardo na napakaganda, isang multi-million na bahay ni Miss Catherine na talagang naglalaman ng mga milyon-milyon na mga kagamitan, mga art materials. 'Di ba? Ganong katindi yung kanyang dream house para sa kanyang parents. And this time, magmo-move out na siya. Sinabi niya po dito na ano daw, si Kat to feel lost and scared even she has everything. Moving out, getting her own place is a huge step in adulting, which is true. Kasi sa ano po kasi sa transition ng kanyang buhay, 29 years old na siya, 1 year, 30 years old. At alam natin kapag po ang babae ay nagkaedad na ng 30, medyo nagkakaroon na po yan ng hirap na ano, dun po sa pagbubuntis, 'di ba? Parang kasi dun sa 30 years old, that is the marrying age para sa mga girls, 'di ba? Hindi naman sa parang, although marami na pong mga technology na yun na ngayon na even hindi ka magkaanak, pag may pera ka, pwede kang magawa ng paraan ng technology. Pero iba pa rin talaga yung naturally na sa'yo lalabas yung bata. 'Di ba? Hindi naman sa nagpapakahana tayo nagpapaka-futuristic, pero halos lahat po ng yung mga kasamahan, yung mga kabatch, karamihan sa mga kabatch ni Miss Catherine Bernardo ay nagsipag-asawa na at nakakapag-create na ng sarili lang mundo nang meron silang partner. Recently lang, ito pong isa sa mga kapartner nila, si Miss Cristel Fulgar. Isa sa mga kasama niya po yun sa Going Bulilit, na nag-propose na sa kanya yung kanyang boyfriend na Korean. At dun po sa proposal video na ipinost ni Miss Cristel sa kanyang IG account, ay agad na nilike ni Miss Catherine Bernardo. 'Di ba? Parang medyo mapait sa part na 'yon kasi siya na alam natin na she's lovable, she's kind, she's generous, and she's beautiful. Napaganda talaga na siya ng paganda. Talagang kumbaga talagang araw-araw makikita mo si Catherine, talaga ibang-iba yung itsura niya. 'Di ba? Iba-iba yung ganda niya. 'Di ba? Kumbaga parang talagang kahit sinong lalaki mahuhulog kay Miss Catherine. Pero yun nga, parang hanggang sa ngayon wala pa rin naman confirmation kung sino ba talaga yung napili niya sa dami ng mga umaaligid kay Miss Catherine. 'Di ba? Una, si Alden Richards sinasabi na parang it's time to move on because nag-remain friends na lang talaga sila, which is hindi naman natin pwedeng hindi natin pwedeng ipilit, 'di ba? Kasi pangit naman 'yun Pero syempre, ang panalangin pa rin natin, ang gusto talaga natin is si Alden Richards kasi siya parang kung i-describe mo man si Alden, matino siyang lalaki na karapat-dapat kay Catherine. Pero sabi ko nga sa inyo palagi na hindi tayo magde-decide for her. No? Si Catherine Bernardo pa rin ang magde-decide at the end of the day. Wala tayong rights, wala tayong karapatan to decide for herself. Siya lang po yun. Kung kay Daniel Padilla naman, sinasabi po ng marami na parang namamataan po sila. Mamaya papakita ko po sa inyo yung video na sinasabing namamataan si Miss Catherine at itong si Mr. Daniel Padilla na kumakain. Ibig sabihin, parang lantad na po na talagang nakikita at namamataan sila. Yun nga lang, hindi na re-resibuhan. Yun po kasi hinahanap natin yung mga resibo. Tapos, meron pang kinukonek sa pangalan niya, si Mayor. Na hanggang sa ngayon naman, wala namang confirmation na parang sinasabi lang talaga yan ng ilang mga content creators na gano'n nga. Na parang, sila, nagkikita sila, pumupunta si Catherine Bernardo sa bahay ni Mayor. Yung mga gano'n, diba? So, yun yung parang kaya naman siguro ganun yung pakiramdam ni Catherine. Kasi parang hindi niya maamin sa publiko sino ba talaga at ano ba talaga ang plano niya sa buhay niya. Pero anyways, yun nga, she has everything. Pero the best thing is she need to pray and she need to come to the Lord, diba? Para talagang mabigyan siya ng guidance sa kung ano man yung feeling lost. #feeling lost ni Miss Catherine, no? Nakakaawa lang si Catherine kasi nga parang hanggang sa ngayon parang naghahanap pa rin talaga siya ng yung talagang isang bagay na makakapagpakontento sa buhay niya, makakapagpasaya sa kanya. So, si Miss Catherine Bernardo po talaga ang best example na kahit nasa iyo na ang lahat, 'di ba? Pero makakaramdam ka pa rin talaga ng that you feel lost, 'di ba? Na makakaramdam ka pa rin ng lungkot.
So, kayo po, anong nyo sa loobin patungkol dito? Mag-comment lang kayo sa comment section para po